nung palabas na siya doon sa second gate, yung control gate, may nagtatagong lalaki daw doon sa gilid at paglabas niya, bigla raw binuksan ng lalaki yung gate at kinumpronta siya. And then, alam mo yung action na parang tinutusok-tusok siya sa tagiliran ng daliri. And then, alam mo yung parang naghahamon ng away. Tapos, and then nung tinutusok sa tagiliran, and then nung parang may dudukutin sa likod yung lalaki. Yon. Nanganganib na umano si Caramiel Madriaga ayon sa kanyang abogado dahil may banta sa buhay sa kanyang kung saan siya na kukulong. At kung maalala ninyo, pinasinungalingan na nila ni Senador Rodante Marcoleta na miyembro si Madriaga sa iglesia. Bakit? Dahil ayon sa kanyang mga kasama, tiwalag na si Madriaga. Kung maalala nyo, pinakilala kasi ng abogadong si Atty. Palad, si Madriaga na aktibong miyembro ng INC. Kaya nag-react sila si Senador Marcoleta na isang kaanib din ng INC. Kilala naman po si Caramil doon na aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo at yung ibang niya mga kasamahan, mga INC din. At nandun din po I think si Ka-Angel ng Iglesia, doon din po naka-annex sa Annex 2. Aktibo man o hindi aktibo, hindi ho siya talaga miyembro. Aktibo man o hindi aktibo, hindi talaga umano miyembro si Madriaga sa Iglesia ni Cristong kay Felix Manalo. Pero, naisip nyo ba, kung hindi siya miyembro, bakit natiwalag siya? So, pinasinungalingan nila. Ang miyembro lamang ng INC ang pwedeng itiwalag. Pwedeng gamitin naging miyembro na tiwalag lang. Tatalakayin natin, samahan niyo ko. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod Bradwindel Talibong muli makasama niyo sa pagkakataong ito. At ating inanyan, ating mga suking taga-subaybay, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Sa lahat nating mga taga-subaybay kung saan man kayo nakabase ngayon sa iba't ibang bahagi sa ating bansa o sa iba't ibang bahagi sa ating mundo, i-comment ninyo kung saan kayo ngayon nakabase para alam natin kung saan napaabot ang ating talakayan ngayon. Sa lahat ating mga suking taga-subaybay, welcome. Di na natin pa tatagalin pa dahil papasok tayo sa punto por punto mga kapatid. Ito ang bahagi sa interview ni Atty. Palad kaugnay sa bad news na nangyari doon sa kulungan kay Caramel Madriaga na pinakilala niyang kaanib sa Iglesia ni Cristo at ito'y pinasinungalingan naman sa programa nila ni Senador Marcoleta. Bakit ba kailangan daw ipakilalang Iglesia ni Cristo? Pero sabi ng mga kasama niya, active man o hindi, hindi siya kaanib sa INC. Pero may karugtong, si Madriaga ay tiwalag na. O di, ibig sabihin, miyembro siya, tiwalag lang. Ito ang interview kay Atty. Palad. There was an apparent threat against your client, si Ramil Madriaga, doon sa Camp Bago Diwa. Can you run us through what really happened and what you know? Ang base to dun sa salaysay na binigay niya sa NBI is that ang kanyang free time para maglakad-lakad, lumabas doon sa jail is 5 to 6 p.m. Mhm. So by that time, So gustong ilipat sa NBI dahil nanganib siya. dapat wala ng ibang mga PDLs na naglalakad doon sa area. Arrangement na doon sa warden na yung general population merong time na nasa labas sila, si Ramil naman nasa loob ng selda. Pagkatapos nung marami, saka naman siya papasok, maglalabas
Yun yung free time niya na mag-ikot-ikot. That was 5 to 6 yung allotted sa kanya. Magkaiba sila, Paglabas kumbaga, niya para, ng- yeah, may iwasan, kumbaga, parang ganun. Yes, ganun po yung naging policy na pag may mga upland galugad doon, no, hindi sumasama sa general population si Ramil for safety rin. No? So itong nangyari nung March 3, 5 o'clock, around 5 o'clock, nung palabas na siya doon sa second gate, yung control gate, may nagtatagong lalaki daw doon sa gilid at paglabas niya, bigla raw binuksan ng lalaki yung gate at kinumpronta siya. And then, alam mo yung action na parang tinutusok-tusok siya sa tagiliran ng daliri. And then, alam mo yung parang naghahamon ng away. Tapos, and then nung tinutusok sa tagiliran, and then nung parang may dudukutin sa likod yung lalaki, bigla na raw tinulak na malakas ni Ramil doon sa grills sa isang sa gilid nung binabanggit siyang tinulak niyang papalayo at nagsisigaw siya ng tulong sa guard, and then nagresponde yung mga jail guard. Ang base doon sa report ng kasama ko sa akin na nag-visit kagabi, yung detainee na yon supposed to be nasa loob ng selda. So nung tinanong ko bakit nasa labas yan, ang base sa investigasyon is that nag-disguise daw itong lalaki ng naka-basketball uniform kasi ang mga PDL na yan, naka-yellow yan, kagaya na nasa screen. Basketball uniform daw to, at nung pinapasok na yung general population, hindi daw po ito pumasok sa selda, nagabang doon sa isang sulok na malapit doon sa selda ng Delta 5 and 6. At nung kompronte niya si Ramil, tinutulak-tulak niya, sinusundot niya sa gilid ng daliri niya, papunta doon sa isang sulok. Doon na sila nagkaroon ng minor confrontation nung maramdaman ni Ramil na parang bubunutin, may bubunot sa likod. Bigla niyang tinulak at nagsisigaw siya. Then nag-responde yung mga jail guard at pati yung warden. At nagtatakbo daw yung detainee sa selda niya. And then, of course, nagpalit na ng kanyang PDL shirt. Pero, na-identify siya ni Ramil doon sa mga photos na pinakita ng BJMP kung sino yung tao na apparently nakalusot doon sa security at inabangan siya doon sa gate na yon. So, sino po yun? Isa pong PDL na 2 weeks pa lang from Pasay. And upon investigation, pamilya daw po ng mga militar, sundalo, yung pamilya nito. And because of what happened, nag-decide yung BJMP na yung kasamahan ng detainee na yon, buong nasa selda, inilipat na sila sa ibang floor. Mahirapan na silang pumasok doon sa second floor ng Delta 5 and 6, kung saan nakadetain si Ramil Madriaga sa yung mga co-accused niya. And dinagdagan na rin ng additional control gates. As in, bago tayo makapasok doon sa selda ni Ramil, 2 control gates ang dadaanan natin ngayon. Unlike dati, 1 lang yata. So, mas nagigpit po ngayon doon sa BJMP Annex 2 po. Ano yung kaso yung yung assailant? Ano po yung kaso niya? Hindi ko po alam yung details pero galing daw ng Pasay. Tapos tinransfer doon sa Annex 2. So 2 weeks pa lang daw doon at hindi niya talaga kilala. So malaking lalaki daw Kaya nga si Ramil, hindi naman kalaki ang tao yan. Sa 5'3", 5'4" lang yan So because of that, sumulat agad kami sa NBI nung umaga ng March 4. And then March 4 ng gabi, mga around 9:30 hanggang alas 12 ng gabi, nagkaroon ng investigation, nag-view ng CCTV. Talagang nangyari yung konfrontasyon na yon between that detainee saka ni Ramil Madriaga. Nakunan May po na sinabi ba yung detainee? May Hindi sinabi ba kay Ramil habang ginaganon? Wala ho sa pinarating sa akin report yung kasama ko kung inimbestigahan yon. Ang ginawa na lang, inilipat yung kasama ng detainee na yun at buong selda sa ibang floor na ho. At doble sigurado ang tabo ang pinapatupad doon kay Ramil, mas maigpit po ngayon yung ginagawang pagbabantay sa kanya ron. Pero Tony, may na-recover ho ba doon sa isang PDL? Kasi sabi nga ninyo, parang wala na ho bubunutin. kasi sabi ko nga, nung nagsisigaw si Ramil ng tulong sa guard, biglang tumakbo yung PDL sa loob ng selda niya. Hindi na natin alam kung meron siyang itinagong gamit. Pero ang malinaw doon is nag-disguise ito ng pang-basketball uniform kaya hindi siya pumasok doon sa selda during the time na dapat na doon sila sa loob ng selda. So nakapagtataka, bakit siya nandoon at inaabangan niya si Ramil? Ang kwento ni Ramil is, alam mo yung parang binubuyok ang away, tapos nung merong may dudukutin na, pumalag na si Ramil at tinulak niya at nagsisigaw na siya humingi ng tulong. Yun po yung nangyari kahapon doon. Wala silang exchange of words? Kasi normally, pag may lalapit, hoy, ganun. Wala daw. Kung maalala ninyo na
sa interview kay Attorney Palad kung safe ba si Caramel Madriaga. Caramel talaga dahil yon ang mga identity sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, no? Ka-Angel. Kasama sila sa silda ni Ka-Angel at iba pang mga INC na nakukulong. So, kaya yon ang dahilan kung bakit pinakilala nitong si Attorney Palad na aktibo daw na INC itong si Caramel Madriaga. At yon ang dahilan na nag-react sila si Senador Marcolita. Ito bahagi na ito. Kilala naman po si Caramil doon na aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo at yung iba niya mga kasamaan, mga INC din. At nandun din po I think si Ka-Angel ng Iglesia, doon din po naka-annex sa Annex 2. Aktibo man o hindi aktibo, hindi ho siya talaga miyembro. Hindi ho talaga siya Yun miyembro. na nga yung sinasabi ko sa inyo kanina. Wala Ano nga ang palpak. kanyang gustong mangyari? Bakit pati yung kung ano man ang kanyang paniniwala o kung ano man kinasangkutan niyang religion, bakit kinakailangang i-connecta mo yun? Hindi man makakatulong sa depensa mo yan eh. Yon ang reaksyon ni Senador Marcolita kaugnay sa pagpakilala ng abogado niyang si Attorney Palad na itong si Caramel Madriaga na nagpakilalang bagman daw umano ni Vice President Sara Duterte ay aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Malinaw, napakinggan ninyo, hindi daw miyembro sa INC. Active man o hindi, hindi siya miyembro. Kaya, tama bang ipahayag na hindi miyembro ng INC si Caramel Madriaga kung ang kasunod sa kanilang paliwanag ay tiwalag si Madriaga? May kasunod silang pahayag na tiwalag. Kaya malinaw na kung pag-aralan natin gamit ang lohikal, mga kapatid, mali yung pagpahayag na hindi kaanib samantalang sinabing tiwalag si Madriaga. Ibig sabihin, pag tiwalag, dating miyembro ng INC. Alam naman natin na ang salitang tiwalag ay nangangahulugang inalis sa pagiging kasapi sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Dahil ang lohika nito, kung hindi siya kailanman miyembro ng INC, bakit siya natiwalag? Kung totoo na siya ay miyembro nga ng Iglesia. INC. Ang tanong, Ang totoo ba? Miyembro ba? Sinek po namin ng records. Yan. Wala po sa membership roster ng INC Nako. si Madriaga. Ayun. Parang taong 2023 pa yata siya inalis sa talaan. Ay, tiniwalag. Ayan ha, malinaw po Si Ramil Madriaga, mga kababayan, ay hindi po kaanib sa iglesia. So, para sa akin, mali ang terminong si Madriaga ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dahil natiwalag siya. Pwedeng gamitin na si Ramil Madriaga dating kaanib. At ngayon, hindi na kaanib. Dahil hindi ka pwede magtiwalag kung hindi siya kaanib. Kaanib lang o miyembro lang ang pwedeng itiwalag. Ibig sabihin, tanggalin sa pagiging opisyal na kaanib o kasapi sa naturang samahan. Di ba? Natin. Ni Cristo. Batay kay Kuya Jen, taong 2023 pa ata, nung siya ay inalis sa talaan, itiniwalag. Sa makatuwid, maaaring naging miyembro, maaaring naging bahagi ng Iglesia ni Cristo noon. Sandali. Naghang tayo. Pakinggan natin kay Munting Kaalaman, hindi siya kaanib sa iglesia. Pero pwede daw noon kaanib. Bakit pwede? Dahil kaanib talaga siya. Inalis sa talaan. Noon. Inalis lang sa talaan. Ay tiniwalag. Ayan ha, malinaw po Si Ramil Madriaga, mga kababayan, ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ito na punto. Dapat sinabi na si Ramil Madriaga
dating kaanib sa Iglesia ni Cristo. Natiwalag siya. Batay kay Kuya Jen, taong 2023 pa ata, nung siya ay inalis sa talaan, itiniwalag. Sa So, kaanib siya dahil itiniwalag siya. makatuwid, maaaring naging miyembro. Sabi niya, sa makatuwid, maaring naging membro. Bakit maari? Naging membro talaga siya. Ang problema lang, itiniwalag at ito ang tatalakayin natin. Maaaring naging bahagi ng Iglesia ni Cristo noon. Hindi. Pwede bang maaring bahagi noon? Naging bahagi talaga siya noon. Dahil, sabi nila, naitiwalag daw. Dahil kung hindi siya naging bahagi noon, ay di siya pwedeng matiwalag. Pero itiniwalag eh. Bakit itiniwalag? Hindi ko alam ang dahilan, pero siguro may kaugnayan siya dun sa pagiging leader niya nung sindikatong Kidnap for Ransom nga. Ibig sabihin, walang pangungonsinti sa iglesia. Yun. Bakit daw naitiwalag? Baka sa pagiging leader daw umano ng tinatawag na Kidnap for Ransom. Yun ang dahilan kung bakit natiwalag. Pero, kung yun ang dahilan ko na bakit natiwalag dahil miyembro siya ng, sabi sa akusasyon, ay miyembro siya ng Kidnap for Ransom, di ba? Ang pagtiwalag ba sa INC dahil merong kaso? Kahit hindi pa napatunayan na siya'y may pinal na hukom ang korte kung siya ba'y makasalanan beyond reasonable doubt. Ibig ba sabihin na pinangunahan na ang korte at dahil may kaso, tiwalag na siya? Di po ba si Senador Marcolita may kasalungkuyan din kaso? Pero hindi siya tiwalag, di ba? Na ngayon, tuloy natin mga kapatid ang pahayag. Di po ba? At yun yung nakikita ngayon ng maraming tao sa INC. Kaya nga, ang totoo, mga kababayan, etong si Madriaga, hindi ko alam kung talagang umanib ba sa Iglesia ni Cristo to dahil sa akay ng pananampalataya niya o baka dahil sa inaakala niyang proteksyon na maibibigay sa kanya. Anong ibig ko sabihin? Kasi ang INC, mga kababayan, alam naman nating nagkakaisa yan eh. Ang INC ay alam niyang nagkakaisa. So, nagkakaisa sa pagpili, pero ano ang kabuluhan kung nagkakaisa kayo, ngunit hindi naman nagkakaisa sa tunay na doktrina ng Iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo dahil sila'y tatag lamang ni Felix Manalo. At hihingi siya ng proteksyon, akala niya, ganun-ganun niya makukuha yon. Akala niya, miyembro po kasi ako ng sindikatong Kidnap for Ransom. So, yung pagsabing miyembro ng sindikatong Kidnap for Ransom, abay, diyan pa lang, makita na natin na pinangungunahan na nila ang korte. Asa na ba ang tinatawag na presumption of innocence? Di po ba? Yon naman talaga ang nasa batas natin na ang naturang suspitsado ay mananatili siyang inosente hanggang mapatunayan na siya ay may sala beyond reasonable doubt. Yun ang bahagi sa ating sagot nung pinasinungalingan nila na si Madriaga ay kaanib sa iglesia. Pwede daw maging kaanib. Bakit pwedeng maging kaanib na naging kaanib talaga? Ang problema lang, sabi nila tiwalag. Kaya anong batayan sa pagtiwalag sa iglesia ni Manalo kay Madriaga? Dahil ba may kaso? Kung ang batayan may kaso, di po ba si Senador Marcolita meron din kaso? Ba't di natiwalag?